Okay, hello, good morning, good afternoon, good evening. So, depende po kung ano siya nanonood ng YouTube ngayon. So, si EJ po ulit. Okay, so today tuturuan ko naman kayo kung paano mag-propagate or magparami ng snake plant. So, ito pong snake plant na nakikita nyo ngayon sa screen is bago po yan, na bagong bili. Pero mukha siyang luma. Ayan, nakita nyo, sobrang damage. Bili ko lang po siya ng parang 50 pesos. Ayan, tinan nyo, damage na damage. No, pero may libre namang pot. Tapos medyo pangit yung ginamit nilang soil. Pero para sa 50 pesos, no, ganyan ng medyo kalago, pwede na. So, naisip ko, since medyo damage naman yung, so medyo maingay dito. Since medyo damage naman yung, yung mga dahon, ipapropagate ko na lang. Nabubuhay naman kahit damaged yung dahon. So, okay lang. 50 pesos, sobrang sulit na yun. Okay, so meron po tayong tatlong way para mag-propagate ng snake plant. So, yung una is water propagation. Bababad lang po natin yung cutting sa tubig. Tapos, magkakaugat na yun. Pero hindi ko yun ma-recommend kasi parang mga mayana or ibang halaman, kapag sa tubig po natin pinropagate, nahihirapan po silang mag-adjust kapag nilipat na natin sa lupa. Okay? So, ang ituturo ko sa inyo is yung division method, and yung cuttings, yung idediretso natin sa lupa. Okay, so yung una kong ituturo is yung division method or root division. So, root division yung tawag. So, parang mga calathea, aglaonema, yun ang alocasia. Ang tubo lang kasi ng snake plant is dun sa mismong puno niya lang. No, kapag nagtutubo yan ng dahon, madalas yan, dun lang sa loob. May mga osmocote pa to, ayos ah. Dun lang sa loob. So, dito siya lang magsisimula. Kung makikita nyo, mayroong tumutubo dun sa loob, diba? Pero kapag po yan is nagkaroon ng baby, kung tawagin, no, yung medyo napalayo, ayan, pwede po natin siyang bunutin, no, or hindi naman bunutin, hukayin, tapos may gugupitin po tayo. So, ito po yung itsura na kapag binunot sa lupa. No, ganyan po yung itsura ng isang baby na snake plant, galing sa mother plant. Ayan. So, ginupit ko po siya dito. Ayan po yung connector niya, galing sa mother plant. Ayan po yung rhizome na tinatawag. Okay? So, gugupitin nyo lang yan. Madali po yung gupitin. Huwag nyo pong kakamayin lang or babaliin lang kasi baka mamasira yung snake plant mismo. So, gupitin nyo lang para mas safe. Okay? So, pwede na po siyang itanim ng bukod na pot na. Okay? So, yun lang po yung root division. Gugupitin nyo lang talaga, paghihiwalayin nyo lang siya. So, kapag nag-root division kayo, pag nakita nyo yung orange, ayan, tulad nyan, orange yung itsura nung ugat or ilalim ng snake plant. Normal lang po yun. Wag po kayo magpanik. Hindi po siya root rot. Ang root rot po ng snake plant is nagiging dark, no? Nagiging dark yung ugat niya. So, yun lang po yung root division. Maghihintay lang po talaga kayo na magkaroon ng panibagong baby, yung snake plant. Okay, so next naman is yung through cuttings. Gugupit lang po tayo ng dahon dyan sa kahit anong snake plant natin or sa snake plant natin. Mas magandang i-propagate yung medyo pangit ng dahon para lang mabawasan yung pangit na dahon dun sa snake plant. Pero, as much as possible, iiwasan po natin mag-propagate ng ganito. Kasi kapag ito yung cuttings na tinanim natin, mahihirapan po siyang magkaugat na damage kasi yan eh. So, hindi po natin itong part na to, hindi natin itatanim. Pero itong dahon na to, ayan. Kahit naka-fold po siyang ganyan, magkakaugat yan. Okay, so gugupitin natin siya dito. Okay, so ito po siya. Ayan, grabe ang lala nitong snake plant na to, kaya pala 50 pesos lang. Ayan o. Dumi. Pero okay lang yan, tutubo naman yan. So, ang gagawin lang natin is kukuha tayo dyan ng tig 2 to 3 inches na cutting. So, okay, so gugupitin natin siya. So, ito po siya. So, mga 2 to 3 inches, diba? Ayan. So, kapag ganito yung mga cuttings nyo, wag nyo pong kakalimutan kung nasan yung taas at nasaan po yung baba. Hindi po siya magkakaugat kung ang itatanim natin is yung nasa taas. No, itatanim natin kasi ito yung nasa taas niyan eh. Okay? Pwede nyo pong gawin dyan para hindi nyo po makalimutan kung ano yung nasa baba. Gawin nyo ganito yung cuttings or ganito yung gupit dun sa ilalim ng cuttings nyo. Ayan. Minsan ganito po talaga yung ginagawa ko na cut para lang mas madami yung space or yung area na lalabasan ng ugat niya. Mas madali po siyang makakapagpatubo ng panibagong dahon dito. Kasi ito, kapag tinanim nyo po ito, hindi na po yan magkakaroon ng parang ulo dito. Ayan. Magsasara na lang po yan. Pwede siyang lumaki ng konti, pero ang aalagaan nyo na po dito is yung panibagong tutubo. Manggagaling sa ugat niya. Okay? Pero itong mga gantong gupit, ayan, hindi naman po siya nakakatulong sa bilis
ng pagpapaugat. Mas madami siyang ugat, oo. Pero yung bilis, halos sabay-sabay lang po sila na nagkakaugat ng mga ganitong cuttings. Ayan. Proven na, no? Or na-testing ko na. So, sabay-sabay lang sila. Mas madami lang talagang magkaugat ito. No, kasi nga, mas madami yung area eh. Kasi diba naka-diagonal. Pero ayan. Pero kahit ano, okay lang po. No? Basta ang pinakamahalaga lang dito kapag gumagamit kayo ng gantong cuttings, is huwag nyo pong kakalimutan kung nasaan yung baba at nasaan yung taas. Okay? So, tatanim na po natin siya sa lupa. Okay, so ito po yung gagamitin nating soil mix. Garden soil, tsaka carbonized rice hull na medyo binasa ko na. Ayan. So, kailangan po is may butas din kung ang gagamitin nyo is malaking ganyan para sabay-sabay, diba? So, dapat butas po yung gagamitin yung pot para mag-drain. Okay? So, ang gagawin lang natin, itutusok lang natin yung mga cuttings. Ayan. So, 1. Ayan. So, okay lang to, kailangan nyo lang po dito ng at least parang 2 inches of soil. Sorry, medyo maingay dito. May renovate ng bahay. So, next cuttings. Okay, so ito na po siya. Ayan, so didiligan lang natin yan na huwag masyadong madaming tubig. Kailangan lang talaga is maging moist yung lupa ng snake plant. Okay, so kuha lang tayo ng pangdilig. Ayan siya. Lang. Hihintay lang tayo dyan ng siguro mga 2 to 3 weeks. May ugat na po yan. Tapos, pwede na po natin siyang i-repot sa kanya-kanyang nursery bag, seedling pot. Magpapatubo na po yan ng sarili niyang mga dahon. Okay, so nabanggit ko po ito kanina. Ayan, kapag damaged po yung dahon, again, pwede po natin itong i-try na paugatin. Kaso mas matagal. So, baka mainip lang po tayo. Sobrang tagal talaga. Compared dito sa mga gantong walang damage. Okay? So, ayan. Sa pagkadilig, kailangan lang po moist yung lupa. Ayan, moist yung lupa. Tapos, wag po natin siyang papaarawan. Shaded area lang po siya ng 2 weeks to 3 weeks. Tapos, magkakaugat na po yan. Maximum siguro 1 month. Pero, hindi pa po yata ako nakakaranas ng 1 month. Pero, ayan. So, ganyan lang siya. As much as possible, wag pong papaarawan. Kung kaya nyong mag-propagate sa loob ng bahay, pwede naman. So, ayun. Ganun lang pong mag-propagate ng snake plant. Okay, sana nakatulong ako. Kung may iba pa po kayong request bukod dito, pakomenda lang dyan sa baba. Okay? Maraming salamat po. EJ po ulit. Thank you.